sa ating mga kababayan. Natawa ko sa yung video kong napanood ba sa TikTok. Grabe talaga. Yung taga Mindanao ngayon, hanggang ngayon pala hindi pa sila naka-move on talaga kay Bongbong Marcos. Galit na galit pala talaga itong taga Mindanao. At kahit sino naman siguro kung ang laki ng atraso mo sa dating presidente ngayon. Ngayon. Yung dating presidente na ginawa mo ay talagang manggalaiti ka talaga sa galit. Ay, grabe talaga ang galit ng taga Mindanao. Di ba pumunta si Bongbong Marcos sa Jinsan doon sa may pabrika ng tuna. Dumaan yung convoy niya. Galit na ay sinisigawan ng mga tao si Bongbong Marcos ng Duterte. Dumaan yung convoy niya. Ewan ko lang kung narinig niya yung sigaw ng mga tao. Tingnan niyo yung video. Duterte! 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 Ang lupit talaga ng mga tao sa Mindanao. Wala talagang hindi talaga nila lubayan si Bongbong Marcos. Kaya nang sinasabi natin na hindi talaga pwede na gumawa ka ng gumawa ka ng hindi maganda. Mayroon talagang mayroon talagang kapalit rin hindi maganda. Imagine mo, eleksyon nga na nagka hirap-hirap yung taga alyansa sa Mindanao. Ilan lang yung alyansa na nalo doon? Isa lang yata. Ngayon si Bongbong Marcos pumunta po sa Jinsan. Yun pala hirap na hirap din siya doon kasi yung mga tao na nadatnan niya doon sa may din pabrika ng parang walang sigla yung nasa siya, nasa pabrika ng tuna. Ay nako naman, Bongbong Marcos, kayang kapalaran mo talaga itong 3 years na lang yung nalalabi mong 3 years na lang yung nalalabi mong yung sa iyong administration, tapos hanggang ngayon ang mga tao wala pa rin sa iyo, hindi pa rin wala ba? Walang amor-amor, wala. Kahit gagayumahin na lang mo siguro yung mga tao, kahit anong mga pautot mo na lang, wala na talagang nalab ang mga tao sa iyo. Kaya wawa naman ang Bongbong Marcos na yun. Nawa ba? Nakakawa ba? O lalong maiinis ka sa kanya kasi kahit ano na lang yung ginagawa niya ngayon ay pumunta siya sa pabrika ng tuna, tapos na pasikat siya doon, nagagawa pala ng mga cold storage na yon para pag maraming huli agad ilagay agad sa storage para fresh talaga, at saka gagawa ng magpatayo ng ice plant na malaki. Di ba kasama niya doon si yung Department of Agriculture Secretary si Chu Laurel. Pero yun lang yung niya. Yan nag-iikot-ikot siya ngayon. Wala namang kabuluhan talaga yung although nakakatulong naman yung yung mga 50% na 50% na tawag dito, yung sa mga estudyante. Nakakatulong din naman yan kahit paano, pero para sa akin bitin talaga yung mga mga gagawin niyang project. Hindi naman kasi project talaga yan. At ito pa yung mayroon pa ako tsaka na lang pag-usapan natin yun. Yung may project pala na delikadong matigil din kasi hinaharangan. At saka na pag-usapan yan kasi wala pa ako masyadong detalye nun. At saka natin mag-react. Ito, grabe yung init dito sa amin. Ayan na nga. Sa Jinsan, mga tao, Duterte, pahiya siya niyan mga ganyan pagpupunta talaga sa Mindanao. Wala talaga hanggang ngayon ang mga tao hindi talaga nanahimik kay Bongbong Marcos. Tapos sabihin pa niya sa kanyang spokesperson na okay naman daw yun, nagtrabaho ang Pangulong Marcos. Para sa akin nagtrabaho siya, pero hindi ang trabaho na hinahanap natin. Yung gusto ko makita na ang trabaho talaga yung talaga ba, may pang matagalan talaga, hindi lang yung pang ganyan lang, pang 3 buwan, pang 2 buwan, pero trabahong malupit ba, yung kagaya kay dating Pangulong Duterte na may mga project pa na malalaking project na iniwan, tapos maraming hindi lang puro plano, pagdating ng plano
pagkasunod buwan, pagkasunod taon, andyan na nag-umpisa na kaagad yung project. Eh yung sa tuna naman, nakaprogram na yan eh. Kung ano, kumbaga dadagdagan na lang niya kung ano yung pwede idagdag. Hindi talaga yung kusang gera ba sa pag-iisip sa mga kanyang mga ano, sa kanyang mga tauhan diyan, sa kanyang mga sekretary na ito yung gagawin natin. Parang sakay na lang sila sa ano eh, sakay na lang sila sa tama. Ito yung dapat gagawin, yung ginawa dati doon na umpisahan na yan, ano natin para kunti idagdag na lang. Ganun na lang yung nakikita dito sa administrasyon talaga. Ano na lang ba? Pakonsuelo di bubo na lang sa mga tao ngayon. Parang maano niya na ang mga tao love din siya. Pero ang mga tao kasi ngayon, although mayroon naman siya mga solid talaga na mga tanga na mga na ano sa kanya, sumusubaybay sa kanya na sobrang proud talaga sa kanya kasi working president daw, super hardworking daw si ano, Bongbong Marcos. Saan doon? Ni tulay nga ngayon, iwan ko lang kung ano nangyari sa San Juanico Bridge, kung ano na naman itong ano. Ito malapit na naman pala magsuna. At tingnan natin kung anong pwedeng pamutbot naman ni Bongbong Marcos, kabakakon para naman ni Bongbong Marcos ay pasaway to si Bongbong Marcos. Ay nalatan nyo Bongbong Marcos ay nalamugan tuga-tuga og yaw sa suna karong maabot nga 28 yata ang suna. Tapos ayan sulod na naman tayo sa bulsa. Ay pa kung malalim ang bulsa natin, talaga maipasok tayo. Pero pagka hindi tayo malalim ang bulsa, lalabas tayo talaga sa mga kanyang mga sinasabi. Kaso nga lang ay marami pa rin ang nabubudol talaga hanggang ngayon. Baliktad naman talaga ang ano sitwasyon natin ngayon pag sinabi daw nabudol si Bongbong Marcos kay BP Sara. Ewan ko lang kung sino talagang nabubudol sa kanila. Di naman natin pwedeng husgahan yung isa. Sa inyo na yan. Kung nabudol nga ba talaga kayo, sabagay ako hindi talaga ako nabudol sa dalawa kasi hindi naman ko bumuto talaga ito sa dalawa na. Ulit ko sabihin to eh. Hindi ako nabudol eh. Kasi di ako nito. Di naman ako na kinampanya to. Yung kinampanya ko si Yorme at saka si Doc Willie Ong natalo parehas. At least man lang. At least ngayon si Mayor Isko Moreno nakabalik ng mayor sa Maynila at ginawa ang ganda ng ginawa. Yan ang working mayor. Yan ang nanalo, working president dapat yan si Yorme. Kaya lang hindi nga lang pinalad. Yung mga tao kasi, porkit si Sara Duterte ang kinuha ni Bongbong Marcos na katandem nung time na yon. Hanggang ngayon, ang dami pa rin hindi makamove on. Sabagay ako na nabanggit ko lang to kasi hindi naman ako pwede na sabihin ko na hindi ako nakamove on kasi hindi ko naman nga binuto yan. Binuto nyo kasi yan eh. Sino bang anga-anga niyan na porkit si Sara Duterte ang katandem, buto natin yan, sasabi ni BP Sara. Pagka nag-endorse kasi sikat, yan na iboboto nyo na kaagad kasi sikat ang nag-endorse. So yan ang karamihan sa mga Pilipino ngayon. So ito na sa Jinsan, alam naman ni Bongbong Marcos na hindi talaga siya mananalo ang kanyang alyansa nung time na sa Mindanao. Umapak pa sa Mindanao. No ba naman yan, Bongbong? Huwag ka nang umapak ng Mindanao hanggat matapos yung termino mo. O hanggang always ka na. Hindi ka nang pupunta ng Mindanao kasi wala ka na makukuha sa Mindanao. Ano ba makukuha mo dyan sa Mindanao? Sinusuka ka na nga yan dyan eh. Sa Visayas, ganun din. Ay, papahiya lang yung sarili mo dyan sa lugar na yung pagpuntahan. Huwag ka na pumunta. Payo ko lang sa inyo. Yung manonood na na mahagip nyo itong video na to, payuan nyo yung yung amo nyo. Huwag ka pumunta ng Mindanao. Tapos sabihin nyo, grabe kayo makipag-depensa kay Bongbong Marcos. Ako pag kami namali si BP Sara, banatan ko din. Wala akong pakialam. Kasi nga, gusto ko yung fair tayo. May panahon naman din tayo siguro makapag-vlog din tayo na makikita din kay BP Sara kung ano talaga ang dapat pa talaga ang gawin niya. Hindi naman din natin na masabi na si BP Sara perfecto. Yun sa depende sa sitwasyon. Halimbawa, itong sitwasyon na to parating naman o itong makikita natin na mayroon naman siyang hindi rin magandang ginagawa. Banatan din natin. Hindi naman natin pwede na Bongbong Marcos lang tayo, kung sino-sino diyan banatan natin. Pati si BP Sara banatan din natin. Ay, nako.
Ito si Isko Moreno, hindi ko po tuloy ng banatan yan kasi ang ganda ng Maynila. Nakita niyo naman natin ng tuwing may news. Nako, ang linis ng Maynila ngayon. May mga paligo-ligo pa yan dyan ha. Para mga wala yung amoy mga libag dyan na dumikit sa mga kalsada na nanikit ang mga basura na hinakot ni Isko Moreno ng halos isang linggo. Kawawa naman. 10 billion yung nag-negative. 10 billion yung Manila ngayon. Dahil sa gagawa ng dating mayor dyan ng sila Lacuna na nanimaho ng bilat ang ano nanimahong bilat ang Maynila kasi kagagawan din niya na hinuhugasan, hindi nililinis ang Maynila kaya ang nangangamoy dahil ho sa basura. Grabe naman talaga burara itong doktora na to. Ay nako, palibhasa babae, hindi naman dapat ganyan babae. Dapat ang mga babae super linis. Kaya lang nakikita natin sa ano kung Quezon City ganun din Hirap talaga pag babae pagkano kasi pabaya minsan Hindi lang pabaya. Pabaya talaga. Kasi palibasa kasi babae para hindi ayaw mabanatan pero hindi rin maganda kasing ginawa kasi. Sana nga ito si VP Sara nabanat-banat lang to, okay naman yung ginagawa niya. Okay naman din siya. Kaya nga naman siya ngayon kahit saan siya nagpupunta. Okay naman yung pag-travel niya, di ko lang alam nga kung sino talaga ang gumastos niyan sa mga ticket niya. Kung sarili niya pera niyan, dapat sabihin din niya na ito yung nagastos namin para kung talaga namang hindi ka talaga nagtatago ng ano mo, ng mga ginastos mo diyan, di parang fair naman kasi mayroon nga nakikita ka kaya nga na-impeach ka nga kasi mayroon kang hindi sinasagutin na maayos. So sana itong mga travel niya masagot din niya. Sabagay ako wala naman ako diyan kasi nasa ombudsman na yan May na-impeach na nga siya doon Itong Senado ngayon. Yan na nga yung final judgment talaga kung ano talaga ang kahinatnan niyan sa kanyang ng impeachment.